Hi guys, good morning. Good morning, good morning. So ngayon ay May 28 na. Dito kami nagpalipas ng gabi sa Stollery. Meron kasi kami kasama sa kwarto mga friend, no. Isa siyang baby boy na siguro mga 2 years old. Si Miles naman walang pakialam, tulog na tulog din, oh. Ayun. Wala siyang pakialam kahit maingay naman si Cordapio dyan sa kitabi. Ayun, aming likuran. Maganda dito sa aming pwesto kasi makikita mo yung mga tao naglalakad-lakad doon, mga batang cute-cute doon, oh. Naglalaro doon, sarap din mag-sightseeing habang nagpapaanto ka ba. Habang hihintay ka ng panibagong instruction sa mga doktor. Dito sarap, titingin-tingin lang muna. Yan, yung ano rin ng ubo. Kawawa naman. Inom ka ng gamot mo, honey? Ha? Lalo nakakamutin. Yung ano mo, hindi parang parang gumanda yung pakiramdam mo dun sa gamot na yun. O, inuman mo lang muna. Kaya lang kakamutin kasi nakakamutin. Parang gusto niya ilapalabas yung phlegm, So, ayan nga guys, no. Sa magdamag namin dito, okay naman si Miles. Ang laki ng improvement niya. Kasi nag-tolerate niya na ngayon yung pagkain. Tapos, ang minonitor pa lang nila yung kanyang pag-ihi. Kasi ang tagal niyang hinold yung ihi niya. Mula nung umalis kami sa bahay, hindi na umihi. Ngayong morning lang siya umihi. So kahapon, manggamandang umaga kami umalis. Umabot siguro mga 12 hours. 24 hours na almost eh. Siguro mag 24 hours na hindi siya umihi. Kaya, pero kanina pag mga bandang siguro mga bandang 8 o'clock ng umaga, ang dami niyang inihi. Yun ang hinihintay-hintay nila na makaihi kasi hinuhold niya yung ihi niya. Iniskan yung kanyang pantog. Nasa 682 yung ihi na nandun. 682 mil. So, pero parang hindi naman sila masyadong worried. Gusto nila mag-natural siya na mailabas yung ihi. Ayaw nilang catheter or something. So, hayaan lang natin. Tapos, nag-run sila ng IV, ng another fluid para ma-hydrate yung katawan niya. Tapos, kanina umaga, alas 8, ang dami niyang inihi. As in, talagang, napuno yung kanyang soaker. Basang-basa, daddy. Tapos, amoy gamot. Amoy gamot yung kanyang ihi. Pero, sinabi ko dun sa nurse niya na umihi na siya ng marami. Very good good sign naman na talaga na naiihi niya yun. Tapos yung init ng katawan niya, yung mga viral, mga virus, tapos yung mga init ng katawan niya ba, nailabas niya, kaya magandang sign yun. Tapos, so ayun na nga mga friend. Dito sa room nga, di ba may kasama kaming umiiyak na bata, narinig niyo. Nako-compare ko lang kung paano tayo mag-alaga sa mga anak natin ng mga Pilipino, no. Kasi itong katabi namin, ibang lahi siya. Hindi ko na lang sasabihin kung anong lahi niya. Dumating kami dito sa room, mga alas 10 ng gabi. So, yung bata, wala nang kasama, iyak ng iyak. Siguro mga 2 taon lang siya eh. Kasi masisilip ko naman siya. Siya, naka-oxygen din. Tapos, meron din siyang tube, yung feeding tube sa tummy niya. Tapos, nakahubad lang siya kahapon. Ayan, umuubo siya ng matindi. Yung parang, tawag nito, dry cough. Tapos, nakikita ko yung monitor niya, tunog ng tunog. Yung oxygen niya, bumaba pa ng 78, 76. Wala siyang kasama. Ang nag-aasikaso lang sa kanya, yung mga nurse, palitan sila ng mga nurse, wala siyang nanay. Akala ko, iniisip ko na
baka nag-break lang, nag-washroom, o kaya bumili ng pagkain sa labas. Kasi mga ganon minsan eh. Kapag nandito sa hospital, yung bata, pwede mo ibilin sa nurse kasi meron ka lang bibilhin gamot, bibilhin ka lang ng personal na gamit mo, lalabas ka, magti-Tim Hortons ka, kaya bibigyan mo ng sarili mo ng break, mag-walking ka sa labas, pwede kasi yun. Nung lalanghap ka lang ng sariwang hangin sa labas, mag-walking ka, ganon. Siguro matagal na yung 30 minutes na iiwanan mo yung anak mo. Ala, nachochoke na yata yung bata, honey. Parang, tingnan mo nga, han. Ako na lang kaya mag-alaga dyan sa bebe na yan. Wawa. Tapos iyak siya, iyak. Nung hinilaw ko siya, namin ko, hello, sabi ko sa baba, alam mo, nakakaawa. Nagpapabuhat siya sa akin, sabi niya, parang, alam mo yung, sabi niya ganyan, gusto niyang magpakuha, gusto niyang kuhanin ko siya. Parang gusto niya magpakarga sa akin. Pansin nga lang mo yung bata na kapag nakakita ng nanay, gusto niya kuhanin mo siya. Parang ganun. Ganun ang tsura niya. Sabi niya ganyan. Umiiyak-iyak siyang ganyan. Inaabot niya yung kamay niya sa akin. Siyempre, hindi ko naman siya pwedeng i-touch. Kasi nga, bawal. Kasi hindi mo siya pwedeng kasi hindi natin anong kondisyon eh. Pero nakakaawa, iyak siya ng iyak. Tapos, yung mga nurse, nilalapitan siya, tapos nilalaro-laro siya, makaka-calm down siya. Mabait nga bata siya sa totoo lang. Kahit sino-sino yung humahawak sa kanya, pag kinares mo siya, o kinadal-kadal mo siya, magka-calm down, tapos relax na siya. Tapos natulog siya, mga bandang alas 11 siguro. Naka-iPad lang siya. Tapos, pinatulog siya ng nurse. Hinilihili siya, ganun-ganon, hinilihili siya. Nakatulog yung bata. Tapos, binabasa sa crib. Matulog lang siya, mag-solo lang siya dun. 2 years old lang siya, pwede na siya mabuhay mag-isa. Pero awang-awa ako. Tapos, syempre, deep sleep siya, no? Nagbibip yung monitor niya. Nag-check ko, nagsi-60 pa. Tapos, pupunta lang siya ng nurse. Tapos, i-stimulate lang siya. Stimulate. Ginising-gising, ganyan-ganyan. Sprinkler nga tawag nila. Hey, wake up, sprinkler, sabi nila. Kasi kulot-kulot. Tapos yun, okay na naman yung batas, iiyak-iyak, uubo. Paulit-ulit siyang uubo. Sabi ko, wala man lang siyang kasama. Tapos, may hawak lang siyang dede. Tapos dede na lang siya, hawak niya yung sarili niyang dede. Ganun, paulit-ulit kagabi. Pinapasyalan lang siya ng mga nurse niya. Magdamag. Ang Diyos ko, sabi ko, hindi ko kaya yata yun, may iwan yung anak ko na 2 years old na sa ibang pagkakatiwala mo lang sa nurse ba. Pero noon, mga friend, nung bata kasi si Miles, nung nasa NICU siya, ganun din ang gustong mangyari ng nurse. Iwanan din namin sila, inaiwanan din namin sa kanila si Miles. Ang laka, inuubo yung bata, kawawa. Tapos, dalawa kasi kami ni June na lagi nakabuntot kay Miles. Sabi nung nurse, nandito kasi siya sa hospital, sabi ng nurse, hindi namin siya pababayaan dito. Nandito lahat ng equipment. In-explain naman siya sa amin. Nandito lahat ng equipment, lahat ng needs ni Miles nandito sa amin. Kaya, kung iiwanan mo siya sa amin magdamag, she is safe. She is protected daw dito sa hospital. Pinapaalis nila kami. Matulog kayo, sabi ganyan. Umuwi kayo, mag-take a bath kayo, kumain kayo ng maayos, mag-coffee kayo mag-asawa, mag-date kayo. Sabi ko, hala, bakit ganun ang pag-training nila sa atin? Natatandaan mo yun? Na pinapaalis kami. Sabi niya, wala naman kayong, kumbaga, parang wala kaming maitutulong sa kanila na sa mga needs ni Miles. Parang ganun. Kasi baby pa si Miles nun eh. Ganyan siguro din kay sa baby na yun. Tapos si Miles kasi hindi naman iyakin. Iwanan daw namin si Miles sa kanila. Ubo, honey, inom pang gamo, ay tubig. Tapos, sabi ko, alakan, no, ay tinatanggi talaga namin. Sabi na, no, hindi kami makakatulog sa bahay ng
nandito yung anak namin sa hospital, tapos kami, ang sarap ng tulog namin sa bahay. Hindi rin kami makatulog. Tapos, yung ibang mga puti na nurse, sabi niya, believe ako sa inyo. Sabi niya ganyan. Kasi usually, sabi niya ganyan, kapag yung mga ibang bata na may sakit, iwanan lang daw ng nanay dito. Sa isang araw na babalik. Natatawa nga ako. Sabi ko, really? Sabi ko ganun. Yeah. Sabi niya, trusted nila kami, parang ganun pa ang pagkakasabi. Sabi ko sa kanila, nagtitiwala kami sa inyo, sabi ko ganun. Trusted naman, kaya nga namin dinala dito yung anak namin, kasi trusted naman kami sa inyo, sa hospital. Ganyan. Pero kasi gusto namin kung anong update sa anak namin, kung umihi ba siya, mararamdaman niya na nandyan kami, nagtitake care kami sa kanya, kahit batulog siya, alam niya na yung support namin sa anak namin nandyan, kahit na hindi niya alam, pero yung alam mo yung nakamonitor kami, na-watch namin siya kung anong mga updates, mga kausap namin yung direct yung doktor, kung anong mga plano, anong mga procedure, ay yung mga ganun. Sabi niya, ang mangyayari kasi, sabi niya ganyan, kapag iniwan niyo sa amin yung bata, tatawagan namin kayo kung anong update, sasabihin ng doktor, i-update namin kayo every time, na umihi siya, o sumuka siya. O sabi ko ngayon, pag in-update mo kami na sumuka siya, hindi naman kami makakabalik agad kasi gusto namin siya makita agad yung kalagayan niya, parang ganun. Tapos sabi niya, yung iba daw bata, pag iniwan dito, parang ng daycare, bahala na sila magpakain. Kasi nga lahat ng provided kasi ng hospital, lahat-lahat. Pati mga gamot, gatas, diapers, ultimo damit ng bata, lahat provided, naka-gown, lahat. Kasi walang problema kasi dito. Pag instructional mo lang, aywan ko lang, hindi naman siyata nila pinapaliguan bata, pero yung mga pag-aalaga talaga, kaya nilang ibigay. Kaya lang sa atin, ang ano kasi sa atin, kapag anak mo, hindi mo maiiwan sa kung sino. Tapos noon, natatandaan ko pa nung baby pa si Miles, sa kabilang room, may iyak ng bata. Kung sino lang mapadaan, nilalaro-laro nila, nandun na siya sa bungad, tapos kung ano-anong ginagawa na lang ng nurse para tumigil. Kasi hindi naman tututukan ng nurse yung anak mo, kasi hindi lang naman yun ang aalagaan nila. Siyempre meron silang ratio ng pasyente, kung ilang hawak ng pasyente nila. Halimbawa, 6 patients sa isang nurse, o kaya hindi ko alam, parang gano'n. Halimbawa lang yung ratio nila, gano'n ang hawak nila. Siyempre, kung ilang, halimbawa itong batang ito, katabi namin, hindi lang naman siya ang alagaan. Kahit umiiyak siya, kasi umuubo nga siya, parang feeling ko na choke siya. Kasi naka-oxygen din eh. Hindi naman alam ng nurse, hindi naman din makikita siya agad-agad. Paano pag umalis yung nurse, tapos na choke ito? Sinisilip-silip ko na lang. Tapos ako na siguro ang tatawag ng nurse kung kailangan niya ng attention, parang ganon. Kaya parang di rin ako nakatulog kagabi kasi minomonitor ko, parang nagbibip yung kanyang monitor kasi oxygen niya sinilip ko nagsi-76. Naman ka ako. Tapos ito na nga, sa magdamag wala siyang kasamang inay. Tapos kaninang umaga, mga bandang 9:00, dumating si inay niya. Medyo nangingilag ako na batiin kasi nga hindi naman natin alam. Pero may umati lang ako na gano'n. Pero siguro dahil pagod siya, or siguro na iniisip ko na may trabaho siya sa gabi or night shift, gano'n. Di kinuha niya yung anak niya, nilaro-laro niya ng konti. Tapos yung nakalma naman yung anak niya. Pero nakita ko na siya kaninang umaga, yung bata ay puno na yung diaper, tapos hindi niya pa pala pinalitan. Siguro nag-stay yung nanay dito mga 30 minutes. Akala ko naman nasa washroom lang, kasi iyak na naman ang iyak yung bata. Umiiyak-iyak siya na ganyan. Akala ko nasa washroom. Nung binuksan nung cleaner yung washroom, wala naman palang tao. Tapos mamaya, andyan na yung nurse. Sabi niya, sige, papalitan na kita ng diaper mo. Hindi niya pa pala pinalitan ng diaper yung anak niya. Tapos ngayon, wala na, umalis na. Hindi ko lang alam kung saan siya pumunta. Pero, parang 30 minutes siya nagstay. Tapos, wala, iniwan na niya yung anak niya. Hindi ko alam kung saan. Hanggang ngayon, wala, hindi bumalik eh. May anong oras pa yun.
to si Jun kasi kawawa din, para grabe din ang pagod niya eh. Tapos yung ubo niya pa, grabe din. Tapos hindi naman niya maiwan kami. Sabi ko umuwi na lang, hinatiran niya akong pagkain, gusto kong pauwin para makapagpahinga eh. Ayaw naman niya kaming iwanan. Pero mamaya pauwiin ko na lang siguro. So ayun mga friend, no, kino-compare ko lang yung pag-alaga natin mga Pilipino sa mga pamilya natin, sa mga anak-anak natin. Hindi nila matatawaran talaga yung paano natin sila, kukumpare natin sa iba. Kukumpare natin sa iba ay ako hindi ako makakatulog, hindi nga ako kumain. Hindi ko maiwanan si Mercy. Actually kahapon nung nasa emergency room kami, emergency room yun meron akong appointment sa doktor niya, yung pediatrician ni Miles, 2:00. Meron akong phone call. Doon sa emergency room kasi, ewan ko kung bakit hindi makakuha ng call. Hindi ako, kumbaga parang kulang yung signal, hindi ako unless lumabas ako ng room ni Miles, pupunta ako doon sa medyo labas, hindi ko siya maiwanan. So, pero dahil nasa emergency room si Miles, nasa tapat kami ng nursing station. Pwede kong ibilin si Miles sa nurse na may tatawagan lang ako, kaya meron lang akong call na sa doktor, ganun. Pwede kong gawin. Pero ang ginawa ko ay tumawag ako sa doktor niya na sa office niya. Lumabas lang ako sandali, tulog naman si Miles. Sabi ko, hindi ako pwedeng makakuha ng call dahil nasa room ako ni Miles. At hindi ako pwedeng magtagal sa labas. Kaya gusto kong i-cancel yung phone call. Sabi ko, next time na lang ako tawagan or magpapa-schedule uli ako para sa phone call ng doktor. So sabi ko, kung tatawag siya na nasa loob ako ng room, hindi kami magkakaintindihan dahil wala nga signal. Kung lalabas naman ako, may iwan si Miles sa emergency room na yon, sa room niya, nang matagal na hindi ko siya makikita. Although pwede kong ibilin sa nurse niya na lalabas ako sandali, parang ganun. Pero hindi ako nagtitiwala sa kanila kasi syempre, hindi naman yan babantay na katulad ng pagbabantay sa atin na uupuan siya. Sisilip-silipin lang, ganyan-ganyan. Ayoko nang ganun. Hindi natin alam kung anong mangyari. Hindi natin alam kung anong mga possible na mangyayari ba. Ganun. So, ayun. Umiiyak yung bata. Alam mo yung bata, kahit sino lang pumunta dyan, yung mga nurse na iba. Kasi ngayon, morning na, no, yung shifting ng mga nurse, nagpalit na. So, yung mga nurse niya kagabi, ay iba na yung nurse niya ngayong umaga. Pero kung every time na may pupunta dyan, tapos kakadal-kadal siya, lalaro-laro, hindi siya nangingilag sa iba-ibang muka. Ibig sabihin ko lang, yung attention niya, kahit sinong tao na lang, humihingi na lang siya ng attention sa iba-ibang tao. Basta lang meron siyang may magpapansin sa kanya, parang masaya na siya. Basta lang may makuha siyang attention, kasi nararamdaman niya siguro, may sakit siya, may masakit, or kailangan niya ng cuddle. Nakukuha niya sa iba-ibang tao, sa nurse. Nakakaawa. O, tingnan mo yung ubon niya. Para siyang machuchu. Ay, nako. Talaga naman. Ayun. Saludo ako talaga sa mga nanay. Mga nanay ng mga katulad natin. Siyempre, hindi naman lahat ng ganyan ay pare-pareho. Kumbaga, hindi ko naman alam ang sitwasyon niya. O baka may pasok siya panggabi, tapos may pasok pa rin siya ngayong morning. Kumbaga, wala siyang choice kundi talagang gawin itong mga ganitong para sa anak niya. Mahirap din ang sitwasyon niya. Wala siyang kasamang tutulong sa kanya siguro. So, mabuti na lang tayo talagang tulungan, mag-asawa, tulungan pagdating sa atin. Pero tingnan mo, kasi kami, priority talaga namin yung anak namin. Siguro siya, sa kanya, wala siyang choice kundi gawin ito. So, hindi naman natin alam kung ano ang sitwasyon ng nanay. Hindi natin alam kung ano sitwasyon niya para gawin yan. Ganun. So, hindi natin siya pwedeng i-judge din, no, yung kanyang kalagayan. Naawa lang ako sa bata kasi nga,
Yun. Siyempre, iba pa rin talaga tayo. Kahit nga bulugan ka na eh. Kahit nga bulugan na eh, mga ano na eh, pagdating sa atin eh. Ang anak mo, mga ubanin na eh. Pagdating mo, kumbaga, hindi mo pa rin matitiis eh. May mga apo ka na, yung anak mo, iba pa rin ang attention na ano. Wawa naman. Tingnan ko. Wawa naman eh. Hi. Oh, tamo yung kanyang ano, oh, oxygen niya ay 85. Hi. Oh, kami. Hi. Ha? Papakuha siya. Inaabot niya yung kamay niya sa akin. Sabi niya. Ah. Oh. Nakikipaglaro siya sa akin, Han. Pop! I know. Hello. Gusto ko nang kunin tong alaga din. Iniyak ka ng nanay. Iniwan niya eh. Kawawa. Nairita na rin ng nanay. Umalis na parang 30 minutes lang. Minutes lang yata yun. Papakuha ang nga sabi niya, oh. Naawa ko. Wala pa siguro 2 taon nito. Kasi hindi pa makaano. Mga 1 year old pa lang. Pepe. Diyos ko, kuhanin na lang kaya kita. Ha? Do you want some toy? Do you want some toy? Kasi baka pagalitan ako. Oh! Sige na mga frika. Naawa ako. Hindi ko kayang Oo. Uwi na lang kita. Cute pa naman. Okay, bye-bye mga friend. Thank you for watching. Salute sa mga inay. Kakaiba tayo mga inay. Inay na inay talaga. For the win. Salamat for watching. Bye!